For today's video po, ang gagawin ko po ay magtatanim po ako ng mga gulay din po sa garden. Pakita ko lang po muna itong aking tanim pong cactus. Nakakatuwa po, ay tingnan po ninyo at meron pong bulaklak. Magkakaroon po siya ng bulaklak. Nakakatuwa po. Nakakatuwa po ang araw na ito at napakaganda po ng sikat ng araw. Wala pong ulan, mahangin po ang paligid, medyo malamig-lamig kahit po mainit. Problema lang po, pagkapugay ang kahangin, ang dami-dami po namang mga dahong tuyo na nalalagas at marami pong walisin sa garden. Pero okay lang po yun. Napakaganda naman po ng umagang ito. Hello po, magandang araw po, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, maganda pong gabi. Naman pong oras yung mapapanood ang video ko pong ito. For today's video po, ang gagawin ko po ay magtatanim po ako ng mga gulay. Kita ko din po sa inyo yung aking mga tanim namang kamatis, lalaki na po. Pupunta din po ako dun sa pinagawa kong pakabagan ko ng gulay. Habang hindi pa po ako nagtatanim, ay ako po ay naglibot-libot po muna sa garden. Tinignan ko po yung area na pwede ko pa pong lagyan po ng halaman. Ang gusto ko po muna ngayong itanim, sa mga panahong ito po, yung pong mga gulay tulad po ng mustasa, ng pechay, ano pong available din po na pantanim po sa aking propagation area na lagayan po ng mga seed. Ito po yung pinagawa kong pakabagan po ng gulay. So far po yung nailagay kong buto ay hindi po tumuloy. So kukuha uli po ako ng seeds na pwede ko pong itanim. Sayang po ang panahon para po mapakinabangan lang siya. Yun po naman ang aking saging. Malapit ko na po siyang kunin para pahinugin. Dito po ang area na baka po ako magtanim pa ng ibang gulay. Mas magaling din pong itanim ang gulay at nang may makakain. Ito po naman yung area na pinagtamnan ko ng kamote. Nakapanguha na po ako ng mga talbos. Pinag-aalis ko na po muna. At tatamnan ko naman po ng iba. Pero yun naman pong mga kamote din yung nakatanim, ayan naman po ay lalabas pa uli. Hindi po siya nawawala. So yung pong mga tabi-tabi ay tatamnan ko po ng okra. Yung pong okra ay galing po sa seeds po na bigay ng pamangkin kong nasa Amerika. Ito po yung mga lagayan ko ng seeds. So marami pa po doon po sa propagation area. Kumuha lang po ako ng ilan. Titingnan ko po. Ito po ang possible pong itanim ko. Yan, ari po yung okra. Ari po naman ay pipino, parang maliliit pong pipino. So ito po ang hahanap pa rin po ako din ng pwede ko pong itanim. Ito po ang itinatanim ko, okra. Kaya nakakatuwa po ang magtanim. Tanim-tanim po tayo, nakakatuwa po ang magtanim. Yan. Ito naman po, ang itatanim ko naman po doon, pinagawa kong pakabaga. Cucumber, ayan, pipino po. Sana po marami po akong ma-harvest din dito sa itatanim kong ito. Tatanim na po tayo. Ayan, pipino po. Ayan.
ito po, magtatanim din po ako ng onion. So, dalawa pong klase, onion red burgundy at onion Tokyo long white. Doon po sa isang area po din sa garden. Nagtanim din po ako nitong red radish o pula pong labanus. Ito po ay galing seeds po from America. Tinignan ko po yung tinanim ko na dati at talaga pong buhay na buhay at ang lalaki na po. Ito na po ang resulta nung itinanim ko pong red radish. Abay, nakakatuwa po at kagaganda na rin po, kalalaki na. Sana po ay mamunga nga talaga at nang makita ko kung talagang may ilalabas po siya na pula pong labanus. Ayan, nakakatuwa po. Sinubukan ko lang pong itanim at yan po ay galing pong seeds po from America. Yung pong mga pinadadalang seeds ng pamangkin ko na galing America, sinusubukan ko pong itanim. Yung pong okra kanina itinanim ko, yun po ay galing ding America. Ito naman po yung mga gulay na naitanim ko na. Galing po sa punla na iniayos ko po ang tanim. Ito po yung kamatis. Ayan, mapapansin po ninyo, naglalakihan na po sila. Medyo malalaki na po. Nakakatuwa po. Gusto po nila ngayon yung panahon. Para po ang panahon po ngayon ay taganda naman po ng mga kamatis. So, ayan po, mapapansin po ninyo, malapit na po siyang mamulaklak. At magaganda po ang kaniyang mga dahon. Ang kamatis po ay mahilig din sa dilig, mahilig din sa tubig, pero kaya po naman din yung tumagal sa init ng araw. Ayan. So, ang ginawa ko po para po aring mga kamatis ay hindi po magsitumba. Nanghingi po ako noong siit po ng kawayan para po inilagay ko po sa tabi para po mas matibay po sila kung sakali magkakabunga. Pwede ko pong paikutan ng tali ang paligid para po masuportahan po ang kamatis kung magdadamihan po ang kanyang bunga. Ako po pag nagtatanim ng kamatis ay talaga naman din pong napakadami din pong magbungahan. Nakakatuwa po. So pag marami po akong kamatis na tanim, marami din po ako na-harvest, marami rin po ang napapakinabang. Kaya po nakakatuwa po magtanim sa mga panahon po ngayon na summer. Gustong gusto po ng mga halaman ang panahong ito. Ayan, marami po tayong mga halaman na nabubuhay po ng mainit. Lalo po ang mga gulay, marami pong gulay na pwede po sa init. Yan po ang aking kamatis. Ito po ninyo, ang ganda po. Nakakatuwa pong tingnan. Lalo na po pag po sila ay namumunga na. Kaya po, konting panahon na lang at makaka-harvest na din po ng kamatis. Yan, papakita ko din po mamaya yung po namang aking tanim pa rin pong kalabasa at ang katabi po ay ampalaya. Ito naman po yung aking sinasabing kalabasa, nakatabi po ang palaya. Lagi ko po yung nai-flex po doon sa aking mga video. At nakakatuwa naman nga po at napakadami naman po talagang bunga. So ayan po ang aking mga tanim na mga gulay-gulay.